Polem. Elder Shu, salamat sa pagliligtas sa akin. Salamat, salamat. Parang dagat at gubat ang pagmamahal ng ina. Ligtas ka na ngayon. Matulog ka muna sandali. Ano ba yung pinagsasabi mo? Si Shu Fu yan, di ba? Oo nga, dahil sa bagay na yan. Muntikan nang makipag-away ng malaki si Elder Shu Fu kay Elder Zhao Jijing. Elder Shu Fu, baka dahil yan sa likas na talento ni Ye Chen. Sa proteksyon ni Shu Fu, mas mahirap na ngayon galawin si Ye Chen kaysa dati. Biglang, may usok, si Ye Chen, na mahimbing na natutulog, ay biglang nagmulat ng mata. Mama ko, sa wakas gising ka na. Bata, ang sarap ng tulog mo. Iniwan mo pa ang balikat ko na puno ng laway. Laway, ano yang pinagsasabi mo? Naubos lahat ng truchi ko. Muntikan na akong mamatay. Saan to? Sa Peel Pavilion yan. Patawad ha, bata. Bakit ka humihingi ng tawad? Para mailigtas ka. Nasabi ko na kay Shu Fu ang tungkol sa True Flame. Hay, hindi kita sinisisi. Kung tutuusin, siya ang pinuno ng Peel Pavilion. Sino ba naman ako? Anong klaseng tao si Shu Fu? Paano ko sasabihin? Mukhang matuwid si Lola. Pero sa totoo lang ay napakalaswa niya. Natatakot ka bang kunin niya ang True Flame mo? Iniligtas niya ang buhay ko. Kahit kunin niya ang True Flame ko ngayon, wala akong masasabi. Kung gayon, ipanalangin mo na lang ang kapalaran mo. Napakahalaga ng True Flame sa isang Peel Master. Kahit si Shu Fu ay matuwid na tao, may posibilidad pa rin na kunin niya ang True Flame mo. Oh, gising ka na pala, bata. Alagad na si Ye Chen. Maraming salamat sa pagliligtas sa aking buhay. Elder, ha ha ha. Salita lang ba yan? Wala bang mas praktikal? Kung gusto ng senior ang True Flame, kunin niyo po. Depende pa rin kung makakaya ko yan lupigin. Kailangan ko munang makita kung malulupig ko yan o hindi. Ilabas mo yung True Flame mo rito. Tingnan ko. Matagal na akong hindi nakakakita ng True Flame. Inilabas ni Ye Chen ang kanyang True Flame. Golden True Flame. Isang mahabang scroll. Wala rito. Ito ang unang beses na nakakita ako ng True Flame na gintong kulay. Kahit sa Flame Treasure Codex, ay walang nakasulat tungkol dito. Di ba? Tama nga pala. Napakaraming apoy sa langit at lupa. Ang Flame Treasure Codex, na ito ay hindi kayang isulat ang lahat. Pero ang gintong kulay na apoy, mukhang napakapambihira. Hihihi. Sa tawa niya, mukhang natakot ang dalawang tandang bata na parang rarapayhin. Halika, tingnan ko kung gaano ka nga kalakas. Sumiklab ang apoy sa kamay ng binata. Biglang lumitaw ang isang masamang mukha. Ano ba yan? Ang True Flame na ito. Mula sa malayo, makikita sa Peel Pavilion ang apoy na parang sinusunog ang buong bahay. Ang True Flame ay nagsimulang lumipad papasok kay Ye Chen. Ang dalawang bata ay naiwan na gulat na gulat. Ang matanda naman ay hamatsing. Ang True Flame na ito pala ay may kamalayan. Nais ko sanang hiramin ang True Flame mo para ipasok sa katawan ko. At ibabalik ko lang sa iyo kapag patay na ako. Mukhang hindi magagawa yun. Ang True Flame mo ay may kamalayan at kinilala ka na bilang amo nito. Kung pipilitin ko itong ipasok sa katawan ko, magdudulot ito ng napakalaking recoil. Ito ay nakasalalay na sa tadhana. Kung pinili ka na nito, hindi mo rin ito mapipilit. Elder, hindi ba't lahat ng apoy sa langit at lupa ay may espiritu? Tama si Shongxi. Elder, kayo mga bata ay limitado ang kaalaman. Sino ang nagsabing lahat ng apoy sa langit at lupa ay may kamalayan? Lahat ng apoy na nilikha ng langit at lupa ay may espiritu. Ngunit ang espiritu at kamalayan ay dalawang ganap na magkaibang konsepto. Kung paghihiwalayin natin ayon sa level, ang level ng kamalayan ay mas mataas kaysa sa espiritu. Elder, paano po ba espesipikong hinahati ang mga level ng True Flame? Si Xiong naman ay napakamot ng ulo. Ako ay handgal lamang. Napakahaba ng kwentong yan. May True Flame na hinahati ayon sa level ng espiritu nito. Mayroon namang hinahati ayon sa lakas ng apoy. Ganoon pala. O kaya ay hinahati ayon sa taon ng paglitaw nito. Pero ang level ang pinakamalinaw. Ayon sa maraming taon kong karanasan sa paglilinang. Ngayon ba ang oras para pag-usapan ito? Bata, hindi kita pwedeng iligtas ng walang kabuluhan. Opo, handa po akong makinig sa mga turo nyo. Elder, simula ngayon, kailangan mong tumulong sa akin sa paggawa ng gamot. Gumawa ng gamot,
Marunong pa akong gumawa ng spiritual liquid. Pero sa paggawa ng gamot, wala akong alam. Dahil dito, nakatikim ng headbutt ang binata. Nandito ako. Anong pinag-aalala mo? Gunggong. Palat muna ako ng damit. Umalis na kayong lahat. Huwag niyo kalimutan. Pagkatapos ng 3 araw, tulungan niyo akong gumawa ng gamot. Nakakainis. Nakikita ko pero hindi ko mahawakan kahit man lang ang balahibo ng true flame. Talagang malas ako. Bumalik sa Little Spirit Garden. Si Ye Chen ay nakahiga sa kama. Ang ki ay napakapal. Hindi komportable ang mukha ng binata. Bigla siyang nagising. Saan to? Anong nangyari sa akin? Ano yan? Pagkakita niya nito, napahawak ang binata sa ulo at sumigaw. Nagising siya at nalaman niyang panaginip lang. Sa labas ng bahay, Senior Zhang Fen yan. Ako ang nagdulot sa inyo ng kahihiyan. Sumumpa si Ye Chen. Ang mga taong nang-aapi sa matanda, papabayaran ko sa kanila ng daan-daan o libu-libong beses. Pagkatapos ng 3 araw, sa Peel Pavilion, ito ang gamot na kailangan mo. Maraming salamat, Senior Brother, Senior Sister. Gusto mo talagang pumili ng panlabas na alagad bilang disipulo mo. Wala akong ibang pagpipilian. Pinilit ako ng sect leader, Senior Brother. Pinapili nila ako ng isang taong may magandang talento. Pinakamaganda kung ang cultivation level ay nasa condensing chi realm. Para maging handa sa anumang sitwasyon. Tama yan, Senior Sister. Dapat ka na ring pumili ng disipulo. Nandyan ang napakaraming panlabas na alagad na may magandang talento. Naghihintay lang na piliin mo sila. Hay nako, walang ganyang nangyayari tulad ng sinasabi mo. Senior Brother, hindi bagay sa personalidad ko ang kumuha ng disipulo. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating si Ye Chen. Ano? Ikaw yan. Nang makita ni Ye Chen si Chu Zuaner, natigilan siya. Hay, nagkita na naman tayo. Mama ko, bakit siya na naman? Takbo. Nagkita na kayo dati. Ha. Gusto mo na namang tumakas. Bumalik ka rito sa akin. At sa gayon, tinali ang binata. Rila. Ano na namang sitwasyon to? Nagkita na tayo minsan dati sa likod ng bundok. Tuwing nakikita mo ako, tumatakas ka. Nakakatakot ba akong tignan? Hindi nakakatakot. Kung gayon, bakit ka tumatakas tuwing nakikita mo ako? Ganoon din noon, ganoon din ngayon. Ye Chen, may ginawa ka bang labag sa konsensya mo? Wala po akong ginawang anuman. Kung gayon, bakit ka tumatakas? Ang binata ay muling nauutal. Tinanong ni Chu Zuaner, ikaw si Ye Chen, di ba? Humaharap ka rito at tumayo ng tuwid. Huwag kang tatakas. Senior Sister, kilala mo siya. Mahirap siyang hindi kilalanin. Pinalumpo niya ang mahigit 10 true disciples ng Human Yang Peak at Earth Yang Peak sa Wind and Cloud stage. Kumalat na yan sa buong panloob na sekta. Ha. Ikaw bata, hindi malaki ang bagay na yan. Pero hindi naman maliit ang reputasyon mo. Ye Chen, interesado ka bang maging disipulo ko? Oy, nako, ang babaeng ito at ang taong nakita ko sa Demon Beast Forest ay tiyak na hindi iisa. Pero magkamukha sila. Kung magiging disipulo niya ako, baka isang araw ay mapatay niya ako. Tandang bata, iniisip mo pa yan. Dumating na ang swerte mo. Magpakasipag ka. Muling tumawa si Chu Zuaner. Ha. Tapos ka na bang mag-isip? Elder, kailangan ko po bang sumama sa inyo sa panloob na sekta ngayon? Napipisil ang tainga ng binata. Ganda ng iniisip mo. Akala mo ba madaling pasukin ang lugar ko? Hindi po. Aray ko po. Siyempre, kailangan munang dumaan sa pagsusulit. Kung makapasok ka sa panloob na sekta, saka pa lang yan maituturing na valid. Ang binata ay nagsimulang maghinagpis. Mahirap talaga ang buhay. Kung makapasok ka sa panloob na sekta, iisipin ko ang pagbibigay sa iyo ng premyo. Ang libu-libong milya ng ilog at bundok. Ang mga awit at sayaw sa pavilion. Paano ito maihahambing sa makeup mo? Ang amoy ng bulaklak at damo sa manggas. Ang batang si Ye Chen ay tumawa. Ha. Tandang bata, umalis na siya. Nakatayo ka pa rin dyan at nakatingin. Aray ko po, sige na, dali. Trabaho ka na para sa akin. Opo. Maaari po bang tulungan niyo akong kalasin ang tali? Elder, sa harap nilang dalawa ay isang magandang peel furnace. Simula ngayon,
Dito ka natutulong sa akin sa paggawa ng gamot. Ano sa tingin mo? Napakaganda ng aura. Biglang nagniningas ang mga mata ng binata. Alagaan mong mabuti ang true flame mo. Huwag mo hayaang lamunin nito ang earth fire. True flame. Bumalik ka rito. Mabuti na lang. Nakita niyang bumalik ito sa katawan ni Yechen. Salamat sa Diyos. Napakadelikado. Kayang lamunin ng true flame ang earth fire. Lahat sila ay apoy. Magkakauri sila. Kaya natural na kayang lamunin ito. Hindi ba't mas mataas ang level ng true flame mo? Nakatulala ka pa rin dyan. Ano bang ginagawa mo? Ilagay mo na yung kamay mo sa peel furnace. Tingnan ko ang level ng spiritual power mo kahit sandali. Spiritual level. Elder. Ano ang paghahati ng level ng soul power? Ang soul power ay hinahati sa 5 level, human, spirit, profound, earth, at heaven. Ang 5 level ng soul power ay katumbas ng 5 malalaking kaharian ng isang cultivator. Ang human level ay katumbas ng condensing chi realm. Ang spirit level ay katumbas ng human profound realm. Ang profound level ay katumbas ng true sun realm. Ang earth level ay katumbas ng spiritual void realm. Ang heaven level ay katumbas ng empty clarity realm. Gumamit ka na ba ng mga gamot para palakasin ang kaluluwa mo? Hindi po, kailanman. Kung gayon, nakakagulat. Elder, may pagkakaiba po ba? Siyempre. May pagkakaiba. Ang kaluluwa ay misteryoso. Napakaraming bagay na hindi maipaliwanag. Ang mas mataas ang soul power mo. Mas mataas ang kakayahan mong umintindi. Ang soul power ang pinakamahalagang bagay sa paggawa ng gamot. Pagkatapos lang yan ang pagkontrol sa apoy. Bata, pinagpala ka ng langit. Mayroon kang magandang kondisyon para maglinang dahil ang soul power mo ay isang level na mas mataas kaysa sa cultivation mo. At ang true flame mo ay may kamalayan. Nakakonekta sa isip mo. At kaya mong kontrolin ang apoy mula sa pinakamaliit na bagay. Napakahalaga nito sa paggawa ng gamot. Mayroon kang mga kondisyong bigay ng langit. Kung hindi ka magiging pill master. Sayang naman ang biyaya ng nasa itaas. Base sa talento mo, malaki ang posibilidad na malampasan mo pa ang taong tinatawag na pill god. Pill god. Ang pill god ang pinakasikat na pill master sa Great Chu. Hindi siya kabilang sa anumang puwersa. Ngunit siya ang taong walang puwersang nangangahas na galawin. O interesado ka bang maging pill master? Siyempre po, interesado po ako. Magaling, magaling. Tuturuan kita kung paano gumawa ng unang klase ng gamot. Tumingin kang mabuti. Isang beses ko lang gagawin. Handa po akong sundin ang utos ng elder. Si Shufu ay naglipat ng lakas sa pill furnace. Si Yechen ay nakatayo doon. Nanunood at nakatutok sa pag-aaral. Ngayon na ang oras para ilabas ang gamot. Sa wakas, lumipad ito palabas. Return profound pill. Kapag kulang sa true chi at spiritual power. Kaya nitong mabilis na punan ang naubos sa katawan. Oy, ano yang linya sa taas? Elder, isa yan sa pinakamababang klase ng spiritual pill. Yan ang simbolo ng level ng spiritual pill. May level din ng spiritual pill. Siyempre, isang linya ay level 1 spiritual pill. 2 linya ay level 2 spiritual pill. Mas marami ang linya, mas mataas ang level ng spiritual pill. Hanggang anong level ng spiritual pill ang kaya mong gawin? Ang matanda ay nakahiga sa upuan at nagduyan. Gawin mo na mag-isa. Ang pinakamataas ko ay level 4. Sa isang beses na nakipagtulungan ako sa matandang pill god. Nakagawa kami ng isang level 5 spiritual pill. Ang Heavens End pill. Anong level ng spiritual pill yan? Alam mo ang Heavens End pill? Ilang araw na ang nakakaraan. Gumala ako sa underworld black market at narinig ko ang mga tao na pinag-uusapan yan. Ang Heavens End pill ang pinakamataas na level ng spiritual pill na alam ko. Ayon sa paghahati, ito ay level 6. Napakahirap gawin ang Heavens End pill. Kahit ang pill god senior ay napakalakas. Hindi niya rin kayang gawin. Nagbibiro ka ba? Bawat klase ng spiritual pill ay may katumbas na pill formula. Walang pill formula para sa Heavens End pill. Kahit ang matandang pill god ay hindi alam kung paano ito gawin. Kahit pa may pill formula. Sa tingin ko ay walang sapat na spiritual herbs na kailangan ng Heavens End pill. Kung gayon, Elder, alam niyo po ba kung sinong puwersa ang may hawak ng Heavens End pill? Dahil dito, natikman ng binata ang isang sipa. Bakit ang dami mong pinagsasabing walang kabuluhan?
Ito ang pill formula ng Return Profound Pill. Pag-aralan mong mabuti yan. Magpakasipag ka sa paggawa ng gamot para sa akin. Huwag kang maging tamad. Napakahirap naman ito. Ito ay level 1 spiritual pill pa lang. Si Ye Chen ay nakatutok sa pag-aaral. Ang matanda naman ay mahimbing na natutulog. Kung tutuusin, ang paggawa ng gamot ay mas komplikado kaysa sa paggawa ng Jade Spiritual Liquid. Ang kinakailangan sa pagkontrol ng apoy ay napakataas. Kahit konting mali lang ay pwedeng maging dahilan ng pagkabigo sa paggawa ng gamot. Maaari na, ngayon, ilalabas ko ang True Flame sa loob ni Ye Chen. Lumipad palabas ang True Flame. True Flame, magpakatotoo ka sa akin. Huwag mong hayaan na lamunin ang Earth Fire. Nagniningas ang apoy. Nang tignan, nakikita ang binata na pinagpapawisan. Nagsimulang mahulog ang mga piraso. Ang tunog ay kok-kok-kok-kok. Mahirap talaga kontrolin. Ulitin natin. Ang True Flame ay muling lumapit sa pill furnace. Veo-veo. Bop-bop. Ang paggawa ng gamot at ang paglilinang ay magkatulad. Kailangan ng malinaw na kaisipan. Ang pagkakaroon ng magulong isip ay pinakamasamang bagay para sa isang pill master. Naiintindihan ko na, Elder. Kailangan ko talagang kumalma. Kumalma. Noong taon na yun, nag-aksaya ako ng 73% ng spiritual herbs para lang makagawa ng Return Profound Pill. Tingnan natin kung gaano kakagaling. Ikaw na batang yan. Ang tunog na bop-bop, ram-ram, ay patuloy na umalingaw-ngaw. Hindi ako naniniwalang hindi ko to magagawa. True Flame. Sige na. Sa panloob na sekta, sa Jade Maiden Peak, ang mga ulap, bundok, at gubat ay magkakahalo. Nandito si Chu Zuaner at Chu Linga. Si Chu Linga ay lumapit at tinapak ang balikat ng kanyang ate. Linga, bakit ka tumakbo rito? Tamad ka na naman. Hindi naman. Ate, narinig ko na kumuha ka ng disipulo mula sa panlabas na sekta. Nasaan na siya ngayon? Dalhin mo rito. Tingnan ko kung gaano siya katalento para mapansin mo. Ate, ha, medyo interesante yang batang yan. Nandito pa rin siya sa panlabas na sekta. Ang pagsusulit na binigay ko sa kanya ay makapasok sa panloob na sekta. Kung hindi niya yan mapasa, wala nang pag-uusapan. Gwapo ba siya? Gwapo ang ulo mo. Ang pagkahumaling mo sa mga lalaki. Kailangan mo pang ipanganak muli para matapos. Sige na, dali, mag-closed cultivation ka na. Kung magpapatuloy ka pa rin sa pagtatago para manood, papaluan kita. Alam ko na, kung gayon, gwapo ba talaga siya? Magtatanong ka pa, ha, hindi na po, patawarin niyo po ako, mahal kong ate. Pagbalik natin, ang binata ay naglalabas na ng gamot. Ang matanda ay nagulat, napabilis naman, nagawa na niya. Sa wakas, nagtagumpay, masayang hawak ng binata ang Return Profound Pill. Gamit lang ang 80% ng spiritual herbs. Nagawa na niya ang Return Profound Pill. Bigla, hinigop ng matanda ang True Chi ni Ye Chen. Naubos lahat ang True Chi. Kahit ang matandang pill god noong taon na yun. Nang unang beses siyang gumawa ng gamot, halos 70% ang naubos niya. Talagang kakaiba nitong batang to. Hehe, nakakaubos nga pala ng lakas ang paggawa ng gamot. Senior, tingnan niyo po kung maayos itong gamot na to. At Sing, maaari mo nang ituring na nakapasa ka. Ngunit napakababa ng kalidad ng Return Profound Pill mo. Kailangan mo pang mag-practice. Opo, naiintindihan ko po, disipulo, dahil ito ang unang spiritual pill na nagawa mo. Kainin mo na yan. Hehe. Opo, linisin mo ang pill furnace ng maigi. Lalo na yang mga dumi dyan. Magpahinga ka na, bukas ulit. Opo, makakaasa po kayo. Hayaan nyo na yan sa akin. Muli, isang gabi ng bilog na buwan. Isang babaeng hindi pa lumilitaw sa serye ay nagpakita. Nag-closed cultivation na ng matagal. Pero wala pa ring breakthrough sa True Sun Realm. Masakit talaga sa ulo. Ano yan? May tao roon. Lumabas ka rito. Dali. Itinaas ng binata ang kamay niya at binuksan ang takip ng hurno. Sino ka? Bakit ka nasa pill pavilion? Anong ginagawa mo sa loob ng pill furnace? Ang dami mong tanong. Alin ba ang uunahin kong sagutin? Maging seryoso ka naman kahit konti. Sagutin mo ang mga tanong ko isa-isa. Sige, pinapanta ako ni Elder Shufu dito para maglinis. Sagutin mo ang susunod na tanong. Ha, tapos na akong sumagot.
Pinapunta ako ni Elder Shu dito. At pagkatapos ay naglilinis na ako. Napakatama ng sagot ko sa 3 tanong. Di ba? Nakakainis talaga yang batang yan. Talagang walang hiya. Sige, maglinis ka na lang. Huwag mong pakialaman ang mga gamit sa Peel Pavilion. At huwag kang maingay para hindi mo maistorbo ang iba. Walang hiya, walang hiya. Hindi naman ako may utang sa iyo para sabihan mo ako ng ganyan. Ang binata ay muling lumipad papasok sa loob ng peel furnace. Ngayon, magtrabaho na ulit ako. Ang tunog ng Wallace. X-wet, 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 X-wet. Ang mga alikabok sa itaas ay bumaba rin dito. Kung hindi kayang walisin, hahakutin ko. Ha ha ha. Nagsisilinis ako. Nagsisilinis ako. Nagsisilinis ako. Bigla, may nakitang 2 linya ng teksto. Bakit may sulat dito? Ano to? Sa harap ni Ye Chen ngayon ay mga linya ng teksto. Bigla, nagsimulang pumalibot kay Ye Chen ang mga linya ng teksto. Ang mga simbolo ay lumipad papasok sa ulo ng binata. Pagtingin, nakita siyang nakahiga. Pagkatapos ng sandaling walang malay, ang binata ay biglang nagmulat ng mata. Ang kaluluwa niya ay lumabas sa labas. Saan to? Ang binata ay pumasok sa isang mundo. Ito ba ay isang tao mula sa sinaunang man race? Ang laki ng mga paa niya. Unti-unti siyang lumapit kay Ye Chen. Bigla, ang mga mata ay nakatutok. Nagpapalabas ng anti-dragon thunderclap profound technique. Napakalakas. Ang binata ay sumigaw. Ang binata ay humarap sa likod. Nakaharap sa higanti. Ito ba ang anti-dragon thunderclap? Bakit nawala ang mga sulat? Mukhang ang sikretong teknik na anti-dragon thunderclap na ito ay nakaukit sa peel furnace ng matagal na. Kung totoo yan, hindi kaya alam ni Shu Fu. O kaya, lumitaw lang ang sikretong teknik na anti-dragon kapag nakita ang true flame. Ang earth fire ay hindi sapat ang qualification para lumitaw ito. Mula sa katotohanan na hindi alam ni Shu Fu. Napakalinaw na yan. Sige, ganito na lang. Ang higanti sa Intent Realm na yan ay tiyak na isang tao mula sa sinaunang man race. Ang lahing ito ay may malaking katawan. Napakalakas din ng kanilang cultivation method. Hindi ko alam kung ang katawan ko ay umabot na sa pamantayan para mailabas ang anti-dragon o hindi pa. Ngayon, subukan natin. Oy, ang lakas sa mga kalamnan ko ay hindi na halos kayang tumanggap. Nagpalabas si Ye Chen ng anti-dragon thunderclap. Ngunit ang binata ay sumuka ng itim na dugo. Napakaraming lakas ang naubos. Muntikan ng masaktan ang sarili. Sa katawan ko ngayon, kaya ko pa ring mailabas ang sikretong teknik na anti-dragon, 1 beses. Sa pangalawang beses, baka, mag-reincarnate na ako. Oh, umaga na, Elder. Ang matanda ay umungol. Oo nga pala, may gusto akong itanong sa iyo. Kagabi, nakita mo si Yui? Oo nga po. Nakakita po ako ng isang dalaga. Si Yui yan, di ba? Paano mo nakita si Yui namin? Medyo maganda siya, parang fairy. Kung gayon, gusto mo siya. Pagkarinig nito, nagulat si Ye Chen ng 360 degrees. Bigla, lumitaw si Yui sa likod. Tumawa si Ye Chen. Yui, tapos ka na sa closed cultivation. Disipulo, 1 puso lang sa paglilinang. Walang ibang damdamin. Bukod pa, kung hahanap ka, kailangan mong humanap ng mas malakas kaysa sa akin. Ano ba siya? Isang condensing chi realm na tao. Natatakot ka bang hindi makasal ang disipulo ko? Yui, pakinggan mo muna ako. Tinakpan ng dalaga ang mga tainga niya. Ayoko marinig. Kailangan ng disipulo mag-cultivate. Sabi ko na, Elder, yang disipulo mo masyadong malupit ang ugali. Ako ang nagpalaki sa kanya ng masama. Teka muna, Elder Shu, yang peel furnace nyo. Sino ang karaniwang naglilinis niyan? Baw-baw ko yan. Maliban sa iyo, karaniwan ako at si Yui ang naglilinis niyan. Bakit ka nagtatanong? May nakita po ba kayong kahit anong bagay sa loob ng peel furnace? Anong bagay? Bata, ako ang nagtatanong sa iyo. May nakita ka bang kahit anong bagay? Wala po. May mga matigas lang po na mantsa sa tabi ng hurno. Kaya kailangan gamitin ang omom mates powder. Hindi yun parang spiritual herb resido kahit konti. Mukhang hindi talaga alam ni Shu Fu at Yui na nakatago sa hurno ang sikretong teknik na anti-dragon.
At ang sikretong teknik na anti-dragon, na yun ay malaki ang posibilidad na lumitaw lang kapag nakita ang true flame. Di ba? Ang earth fire ay hindi sapat ang qualification para lumitaw ito. Mula sa katotohanan na hindi alam ni Shufu. Napakalinaw na yan. Sige, ganito na lang. Ang higanti sa Intent Realm na yan ay tiyak na isang tao mula sa sinaunang man race. Ang lahing ito ay may malaking katawan. Napakalakas din ng kanilang cultivation method. Hindi ko alam kung ang katawan ko ay umabot na sa pamantayan para mailabas ang anti-dragon o hindi pa. Ngayon, simulan na natin ang paggawa ng gamot. Ngayon, swerte ako. Ha ha ha. Bata, talagang ang marunong kang maglihim. Kung hindi mo yan nilinis ng maigi. Tingnan ko kung hindi kita papatayin. Mama ko, napapagod ako. Huminga ng maluwag ang binata. At ang prize ay 3 tableta ng gamot. Ang bilis umunlad nitong batang to. Noong taon na yun, nang unang beses akong gumawa ng Return Profound Pill. Higit 70% ng spiritual herbs ang naubos ko. Sa pangalawang beses, higit 80%. Pero yang batang yan, mahigit 50% lang ang nagamit. Nakakatakot ang talento niya. Matandang pill god. Tiyak nagugulatin ka niya. Bata, nararamdaman mo bang may pagbabago sa soul power mo? HMM. Napansin ko po na ang soul power ko ay unti-unting lumalakas dahil sa paggawa ng gamot. At marami rin akong naintindihan. Mukhang hindi ka naman tanga. Bata, kunin mo to. Heto ang pill formula ng soul pill. Bawal yan ikalat sa labas. Aray ko, napakahalaga ng pill formula para sa mga pill master na tulad natin. Huwag mo yan baliwalain. Kung kulang ka sa spiritual herbs, kunin mo ang token ko at pumunta ka sa spiritual herb garden para mamites. May ganyang kagandang bagay pa pala. Ang binata ay natuwa nang marinig yan. Spiritual herb garden. Nandito na ako. Pinapanta ako ni Elder Shu para mamites ng spiritual herbs. Ha. Pasok po kayo. Mamitis lang po kayo ng malaya. Hihihi. Mamitis lang ng malaya. Hihihi. Tama nga pala. Kung may bakang, madaling gawin ang anumang bagay. May token na ako. Wala na akong aalalahanin. Talagang ang magandang bagay. Ha. Muntikan ko nang makalimutan. Noong nakaraan akong pumunta rito, lumitaw din ang true flame. Ano kaya yung kakaibang bagay? Ano kaya yung kayamanang narito? Siguro nasa ilalim lang to. Gaano kaya kalalim sa ilalim? Matagal nang bumaba ang true flame. Pero hindi pa rin umaakyat. Ang true flame ay lumipad mula sa ilalim. Sa wakas, umakyat na. Oy, anong nangyayari dyan? Nanginginig ka ba? Ano ba talaga ang nasa ilalim na nagpapalakot sa true flame ng ganyan? Kung kaya mo lang sanang magsalita. Napakaganda. Hehe, masyadong malalim sa ilalim. Hindi ko rin kayang bumaba. Ngayon, kailangan ko pang mamites ng kaunting spiritual herbs para mabawi ang lungkot sa puso ko. Nang humarap ang binata, sa ilalim, may isang bagay na kulay ube na nagniningning. Kumusta, Elder? Hehe, tingnan niyo po kung gaano karaming spiritual herbs ang napitas ko. Oy, nakakagulat. Elder Shu, saan kayo nawala? Kung wala kayo rito, sino ang magpapakita sa akin kung paano gumawa ng soul pill? Puro ganyang bagay lang. Hindi ko mahanap ang kayamanan. Walang nagtuturo sa akin kung paano mawala ang lungkot. May alak ang ibang tao. Pero ako, wala. Ngayon, simulan na natin ang paggawa ng Return Profound Pill. Gumamit si Ye Chen ng True Flame para gumawa ng gamot. Nagtagumpay siya sa unang tableta. Pagkatapos ang pangalawa. At pagkatapos ang pangatlo. Ang pang-apat. Hindi maganda. Nagkamali si Ye Chen. Naging sanhi ng pagsabog ng apoy na lumipad palayo. At-sing. Napadali ka masyado. Ano bang ginagawa mo? Wala po akong ginagawa. Ako lang po. Binalaan na kita. Dumating ka rito para magtrabaho ng mga maliliit na bagay. Hindi ka dapat nang hihimasok sa mga gamit dito. Saan galing yang token? Bigay yan ni Elder Shu sa akin. Nangangahas kang magsinungaling. Mula noon, ang token ng Master ay hindi kailanman umalis sa kanya. Kahit ako, hindi niya madaling ibigay sa akin. Ibibigay ba niya yan sa isang cowboy na tulad mo? Ikaw na walang hiya, dali, sabihin mo sa akin kung ninakaw mo ba ang gamit ng Master. Sabi ko na, hindi ko ninakaw.
Habang itinututok ang espada sa binata, bumalik ang matanda. Yue, tigil na. Master, nagtatago-tago siya sa tabi ng peel furnace. At ninakaw pa niya ang token nyo. Nagtatago-tago, nagtatago-tago, ginagawa ko to ng hayagan. Wala naman akong ginagawang masama. Tigilan mo na ang pagsisinungaling mo. Nakita ko ang lahat. Sige na, wag na kayong mag-away. Ako ang nagbigay sa kanya ng token na yan. Master, bakit ganyan kayo kawalang pakialam? Sinabihan ko siyang kunin ang token ko para pumunta sa Spiritual Herb Garden at mamitis ng spiritual herbs. At tungkol sa kanya, hindi siya dumating dito para maging janitor, kundi para tulungan akong gumawa ng gamot. Pillmaster siya, mukha lang siyang cowboy. Hindi nakakagulat kung bakit nagkamali ako ng tingin. Elder, heto na ang token nyo. Kailan kayo libre para ipakita sa akin kung paano gawin ang soul pill? Paulit-ulit siyang tiningnan. Mukha pa rin siyang cowboy. Tingnan mo, ganyan pa lang. Hindi na makapaghintay. Hindi naman sa hindi ko maipapakita sa iyo. Pero bago yan, kailangan mong makapasa sa pagsusulit ko. Pagsusulit? Anong klaseng pagsusulit? Talunin mo ang disipulo ko. Condensing Chi Realm. Talunin ang sarili ko. Hindi ba yan pinapahirapan siya? Elder, seryoso po kayo. Seryoso ang unggoy. Yang cowboy na yan. Hindi alam ang taas ng langit at lapad ng lupa. Pero ang yabang niya. Sige na, senior sister, maglabas ka na ng galaw. Si Ye Chen naman ay pinainit ang kanyang mga kasukasuan. Sige na, master. Hindi magaling sa pakikipaglaban ang Pillmaster. Lalo na kung condensing Chi Realm pa lang. Baka masyadong mataas ang tingin nyo sa kanya. Ha ha ha, Yue, wag mong maliitin siya. Subukan mong labanan siya. Saka mo malalaman. Hehe, masyado kang tiwala sa sarili. Senior sister, 3 galaw. Kung hindi ka matalo sa loob ng 3 galaw, talo na ako. Dahil may kakayahan ako. Accept ko yan. Pinakawalan ni Yue ang galaw. Wind, flower, snow, butterfly. Si Ye Chen ay hindi nagpatalo. Lumaban. Kung tutuusin, napakahusay ng sikretong teknik na to. Wind, flower, snow, butterfly. Hindi ko akalain na si Yue ay ganito kahusay sa pagpapalabas ng sikretong teknik na to. Talagang kakaiba ang sikretong teknik na to. Pero kung gusto mo akong talunin gamit yan, masyado mo namang minamaliit si Ye Chen. Senior sister, ako na ang susunod. Ito, Speedy Shadow Heavenly Ring Movement Technique. Napakagaling talaga. Pero, mabilis kang umalis. Ate, nagbanggaan ang 2 espada. Ang lakas na to ay napakaganda talaga. Ang labanan ngayon ay napakaigting. Nagkatinginan silang 2, magkaharap. Nagsimulang masaktan si Yue. Talagang malakas ang batang to. Hindi ko akalain na isa pala siyang monstrous talent. Ngayon, tuloy na. Si Ye Chen ay bumaba mula sa taas. Pinakawalan ni Yue ang East Finger. Si Ye Chen ay hindi rin nagpatalo. Ginamit ang Wanyang Finger. Naglaban sila. Nagkalat. Pero tumawa ang matanda. Ha ha ha. Talagang panahon ng sigasig. Pinipigilan ang spirit ng isa't isa. Maganda yan. Ang sitwasyon ngayon ay pantay ang laban. Si Ye Chen ay umilag pa kanan. Ha ha ha. Gusto mo akong labanan sa malapitan. Senior sister, matalino ka rin pala. Ikaw na cowboy. Si Yue ay yumuko at umilag pa atras. Tumawa si Ye Chen. Ha ha. Ngayon ang pagkakataon. Sumugod si Ye Chen. Sinasamantala ang momentum. Magaling. Bata. Talagang minamaliit kita. Maliban sa batang yan mula sa Ding Tianwang. Ito ang unang beses na nakita kong ganyan si Yue Kalunos-Lunos. Makakaya mong talunin ang mahigit 10 true disciples ng Human Yang Peak at Earth Yang Peak. Hindi pala yan walang dahilan. Nahawakan ni Ye Chen si Yue sa magkabilang pisngi. Kung adi, anime, doujinshi, yan. Hinalikan na yan. Pero yang cowboy, itinapon niya si Yue. Ang magandang dilag ay naitapon palayo. Nakakahiya. Hindi ko akalain na ganyan kalakas ang close combat technique ng cowboy na to. Nagpatuloy si Yue sa pagpapalabas ng Jade Sea Spiritual Spring. Si Ye Chen ay nagsummon din ng True Flame para lumaban. Isang agos ng tubig ang tumama sa screen. Kaya niya akong pilitin na gamitin ang sikretong technique na to. Sapat na yan para maipagmalaki ng batang si Ye Chen. Ang dalagang si Yue ay muling nagulat.
Nalutas ni Ye Chen ang galaw ko. Itinutok ang espada sa katawan ni Yue. Paanong nangyari yan? Senior sister, talo ka na. Yue, nagulat talaga. Hihi, kung tutuusin, ang disipulo na tinuruan ni Shu Fu ay hindi simple. Kung wala akong true flame, tiyak na talo ako. Ha ha ha, magaling ka, bata. Napakagulat mo sa akin. Hehe, swerte lang yan. Masyado ka nang mapagmataas. Yue, kailangan mong malaman. May mas mataas na bundok kaysa sa bundok. May mas mahusay na tao kaysa sa mahusay na tao. Sa pagkatalo mo ngayon, umuwi ka at isipin mo yan ng mabuti. Opo, Master. Disipulo ay tatanggapin ang inyong mga turo. Kung gayon, bumaba ka na at magpahinga. Kahit 3 galaw lang. Ang mga sikretong teknik na ginamit sa 3 galaw na yun. Bawat galaw ay mas mahusay kaysa sa karaniwan. Sa cultivation, na mayroon ako. Natalo ako sa kamay ng isang condensing chi realm. Kung kasing level ko siya ng cultivation, sigurado akong talo ako. Dito pa lang, hindi na ako kasing husay niya. Ikaw na batang yan, hindi ka mawawalan ng bahagi mo. Elder, sabi kayo ng sabi, kailangan nyo na rin gawin yan. Ha? Masyado na akong mapagmataas, di ba? Muli, sa isang gabi ng bilog na buwan na parang bola. Nagturo lang si Shu Fu kay Ye Chen sa paggawa ng gamot. Lumabas ang isang berdeng tableta ng gamot. Ha ha ha, tingnan natin. Ang binata ay pinalo ng matanda sa kamay. Ano bang tinitingnan mo? Ikaw na ang gumawa ng gamot. Kumikilos ang kamay at paa mo. Gusto mong mapalo, nakita mo na ang proseso. Opo. Mas mahirap nga pala ito kaysa sa return profound pill. Pero sa tingin ko, walang problema. Ay, bakit niyo po ako pinalo? Nakikita ko ang mukha mong mayabang. Hindi ba pwedeng hindi ganyan? Anong tinitingnan mo sa akin? Dali, gumawa ka na ng gamot. Alam ko na po, ang dami niyo namang sinasabi. Si Ye Chen ay nagpalabas ng ki. Binuksan ang true flame, at sinimulan ang paggawa ng gamot. Ulitin natin. Hindi pa rin. Hindi ako naniniwalang hindi ko to magagawa. Hindi sumuko si Ye Chen at nagpatuloy sa pagsubok. Sa likuran ng binata ay si Yue. Nako, hindi maganda. Nagsimulang masunog ang apoy. Maraming beses na nabigo si Ye Chen. Ang binata ay hingal na hingal. Ang pagmamadali ay hindi maganda. Magpahinga ka muna sandali. Ang paggawa ng gamot ay nangangailangan ng teknik. Narinig ko na practicing disciple ka pa rin. Wala na akong ibang pagpipilian. Ang mga pinuno ng 3 pangunahing peaks ay nagkunwaring hindi nakakakita. Walang sino man ang gustong kumilala sa akin. Wala akong ibang magawa kundi maging practicing disciple. Ngayon, sigurado akong nagsisisi sila, di ba? Nagsisisi o hindi, hindi ko alam. Pero nitong mga nakaraang araw, hindi ako basta-basta niloko nila. Sa lakas mo, ang makapasok sa loob, panloob na sekta, ay tiyak na hindi mahirap. Kung sa labas ang lakas mo, hindi bababa sa top 10 ka. Senior sister, sino yung mga disipulo na nasa top 10 sa labas? Sabihin mo sa akin, senior sister, maliban sa akin, ang mga pinuno ng 3 pangunahing peaks. Bawat isa ay may rank. Si Yin Jiping, ang senior disciple ng penalty hall, ay isa sa kanila. Ang lakas ay hindi konektado sa personalidad. Nako, si Yin Jiping ay isang hamak na tao lang. Tuloy ka na, senior sister. HMM. Nandyan din si Wang Lin, ang senior disciple ng Spiritual Fruit Garden. Si Xiao Jing, ang senior disciple ng Dharma Enforcement Hall. Si Lu Zuener, ang senior disciple ng Scripture Pavilion. Si Wu Teng, ang senior disciple ng Mission Pavilion. Kung maglalaban sa labas, kung hindi mo sila makakaharap, walang problema. Syempre, kung hindi ka swertehin at makaharap mo sila, hindi mo yan maiiwasan. Anong sinasabi mo? Hehe, kapag hindi galit si senior sister, napakaganda niya talaga. Ganyan dapat ang isang babae. Kaya, nakatikim siya ng isang sampal sa bibig. Umalis ka rito. Dali, gumawa ka na ng gamot. Ito ang resulta ng pagpapakilala sa mga babae. Tanga ka. Ito ang True Sun Pill. Siguro makakatulong to sa iyo na mag-breakthrough sa True Sun Realm. Masayang nagpasalamat si Yue. Salamat po, Master. Yue, paano mo nakikita yang batang si Ye Chen? Siya, nagulat po ako sa kanya. Gusto kong itanong sa iyo. Anong klaseng tao siya?
Si Yui ay hindi alam ang isasagot. Ay nako, Master, pinag-uusapan nyo na naman to. Nakakainis talaga kayo. Ha ha ha, hindi na, hindi na. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang narinig ang boses ni Yechen. Lumabas ang gamot. Ha ha ha, sa wakas, nagawa ko na. Gamit lang ang mahigit 50% ng spiritual herbs. Nagawa na niya. Talagang ang monstrous, ang likas na talento ng batang to. Ha ha ha, sa wakas, lumabas na rin. Ha ha ha, agad na kinain ng binata ang tableta. Hindi nga masama ang soul pill. Talagang napakagaling. Naka-breakthrough na siya. Naka-breakthrough lang sa condensing chi level 9. Pero kailangan ng ganoong karaming spiritual energy. Ang danshan niya ay mas malaki kaysa sa karaniwan. Siguro dahil malaki ang dantian niya. Kaya mayroon siyang kakayahang lumaban ng lampas sa kanyang level. Ganoon pala, hindi nakakagulat kung bakit natalo ako sa blood trial hall. Sa sandaling ito, ang mga spy na nilagay natin sa 3 sekta at iba't ibang pamilya. May nahanap ba silang balita tungkol sa kalahating Heavens and Peel? Wala po, walang silbi. Lahat kayo walang silbi. Hanapin. Patuloy na hanapin para sa akin. Hanapin ng mabuti. Kung hindi nyo pa rin mahanap, kitilin nyo na ang sarili nyong buhay. Pagkatapos ng 10 araw, ito ba si Yechen? Hindi ba siya yan? Pinalumpo niya ang mahigit 10 alagad ng Human Yang Peak at Earth Yang Peak. At dinala sa Discipline Hall. At pinigilan pa ni Elder Shufu. Talagang malakas. Tama yan. Tama yan. Mga batang yan. Sinusubaybayan nila ako. Di ba? Tao lang ako. Malapit na ang Otter Sect competition. Kung libre kayo, pumunta na kayo at magsanay ng inyong kung fu at boxing. Hindi ba't mas maganda yon? Talagang mga handgal na tao. Developed limbs. Simple minds. Ikaw si Yechen. Di ba? Habang naglalakad, nakakita ng isang tao. True Sun Realm yan. Senior brother, may kailangan po kayo. Ha ha ha, hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ako si Chiyang ng panloob na sekta. Bukod pa rito, ako rin ang kuya ni Chihao mula sa Human Yang Peak. Oh, ganoon pala. Senior brother Chi, naglakbay pa kayo mula sa panloob na sekta. Siguro hindi naman para makipag-ayos sa isang condensing chi realm na tulad ko. Di ba? Pinakamabuting manatili ka na lang sa Henggayu sect sa buong buhay mo. Kung hindi, paparanasan sa iyo ng Chi family kung sino kami. Hindi lahat ay pwedeng galawin. Mama ko, ang baho ng hininga mo. Colgate toothpaste, 25 haw, lang isang box. Mayaman pero napakadukot. Dali, umuwi ka at magmumog para sa akin. Ha ha ha, bata, gusto mo na talagang masaktan. Di ba? Pero gusto ko yan. Mas masaya kapag naapakan kita sa ilalim ng paa ko. Senior brother, ingat sa biyahe ha. Oh my God, ang baho, ang dumi ng mga salita. Anong nangyayari? Bakit nag-uusap pa rin sila at nakangiti? Hindi kaya nagkasundo na sila? Tanga ka ba? Nagbigay na ng challenge letter, kanina. Di ba? Kung gayon, bakit pa rin sila nakangiti ng ganyan? Ang tanga mo talaga. Nagpapanggap o hindi, yan ay ngiti ng pagpapanggap. Teknik, para mag-provoke ng kalaban. Yung si Chihao, binugbog na hanggang maging parang pilay na aso. Kung hindi papatayin ng Chi family si Yechen para mag-higanti, paano pa sila makakagalaw sa Jiangho? Bumalik sa Little Spirit Garden. Kuya, ha ha ha, huwa, tumangkad ka na naman. Bakit late ka umuwi? Kung hindi ka pa uuwi, pupuntahan na kita sa Peel Pavilion. Anong pinagmamadali mo? Ikaw na tabachoy.